O mga kababayan, matindi ang pinasabog ni Dr. Lauren Badoy mga kababayan tungkol dito kay Madriaga. At alam nyo ba mga kababayan, na kaya pala mga kababayan, nagpa-blatter si VP Inday. Kamakailan lang mga kababayan, di ba na tatandaan natin? Pero hindi inilabas ang detalye. Dahil pala dito yan mga kababayan kay Madriaga. Dahil ayon dito kay Dr. Lauren Badoy, etong si Madriaga mga kababayan ay siyang ipinadala ni Trillanes daw mga kababayan para ipa-assassinate si VP Sara Duterte. Kaya naman daw pala mga kababayan, nagpanggap ito na supporter para kunin ang loob din na VP Inday mga kababayan dahil mayroon pala itong misyon para ipatumba si VP Sara. Pero subalit natapwat, nabuking mga kababayan, nabuking. Kaya pinablatter ito ni VP Inday. At ayon dito kay Dr. Lauren Badoy, si Trillanes ang nagpadala kay Madriaga. Kumuha po kayo ng seatbelt dahil talagang liliptaran kayo sa inyong kinauupuan dito sa mga banat ni Dr. Lauren Badoy mga kababayan. Panoorin niyo po ha. This is not the first time. It's been the hallmark of the Marcos presidency. Hallmark of the Marcos. Yung kabaliwan na ganito. Kabaliwan! Because this is an insane president. And we can talk ourselves blue in the face, as I said, no? Yung mga insertions, all of that, all the technicalities. That, para we're talking about a Congress that's made of hardened criminals, no? Na talaga. Inuulit pa, di ba? Mga kriminal. His idea of damage control is salita lang, puro salita. And then the most ridiculous things, because if there's anything that's very clear right now, is that Bongbong Marcos did not run to serve. He did not run to serve. Mas inuuna pa nga siyang magsilbi ng pagkain mga kababayan, di ba? Naging waiter siya. Pero hindi siya nagsiserve sa people, kundi he ran to steal from the Filipino people. Kung kaya yung mga pinapakinggan natin nakakagalit, and for the past 3 years, this is what he's been doing to the Filipino people. Diba? Correct. And why is that? This is a man in the grip of a powerful substance abuse disorder. Sabi mismo ni Amy mga kababayan, addict si Bongbong Marcos. At sabi ni Tatay Digong, addict si Bongbong noon, addict si Bongbong ngayon. May presidente tayong addict. Yan ang sabi ni Tatay Digong. If there's anything that's very clear now, is that he's not fit to lead. He has destroyed our economy in under 3 years. Our economy. And the amounts that we're talking about right now are staggering, nakakahiya. Trilyones! And we know what that means. What those amounts mean, no? Is that yung mga bahay na wash out, yung mga nalunod na mga kababayan natin, yung mga nagugutom. And this is why we need to speak out, because they're not able to speak out, di ba? And if there's one thing that we also know, this could not have been possible under President Rodrigo Roa Duterte. In the end, the buck really stops with Bongbong Marcos. And apart from di ba Ferdy said, no, Attorney Topacio said that yung statement ni Zaldico, why is it heavy? It's also heavy because he's the appropriations chair. Diba? Mabigat yung... Tapos sasabihin nila, hindi na notaryo. Kaya wala daw saysay mga kababayan. Sinabi niya. So, and yet, niloloko ang Pilipino, no? Walang kahihiyan itong Marcos administration na ito. Kung walang saysay yung statement ni Zaldico mga kababayan, bakit itong mga nababanggit niya ay natanggal na ngayon sa pwesto? Inaalis na mga kababayan, pinatakas nyo ba para hindi titistigo? That ICI is a load of crap talaga, bullshit. Because it was created by Bongbong Marcos. His appointees, no? These are his appointees. And they will not touch Bongbong Marcos nor Martin Romualdez. And at the end of it, ang kakapal talaga ng mga mukha. Walang mga face sa Pilipino. Talaga. The impunity, the brazenness. And we'll always go back to the privilege of having served my country under PRRD, which fortunately, no, for us, he gave us a standard And I'm afraid that we're going to lose that outrage, and we should never lose that outrage. Isa pa yan, no? Just to look at PRRD in The Hague, yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. It's a heinous... Dahil sa mga kababayan, yung pagbulgar ni Tatay Digong, nabangag si Marcos. Actually mga kababayan, ang unang-unang tao talaga na nagbulgar na adik si Marcos is si Tatay Digong. Kahit noong eleksyon pa lang mga kababayan na akala nga natin strategy lang nila para makakuha lang ng mga kababayan, atensyon,
ganyan para lumakas lalo ang kandidatura dahil andun si Sara eh. Akala natin talaga mga kababayan na ano lang, strategy lang ni Tatay Digong at talagang kakampi sila ni Marcos pero hindi pala. Talaga palang bangag mga kababayan dahil kinumpirma na mismo ni Amy Marcos. Extraordinary rendition. So, all in all I really just want to say, as a doctor, no, we can Doktor, medical we doctor. can cure the symptoms. We can say, we'll do this. But the damage has already been done sa utak mga kababayan. Irreversible. Alam nyo ba na katulad ng mga kidneys natin mga kababayan, yung utak, damage sa utak, brain damage mga kababayan, na sanhi na itong iba't iba, trauma, droga, o irreversible na iyan mga kababayan. Will Once a bangag, yung always katulad a ng bangag. ginagawa niya, no? He'll fire all sorts of people, mga undersecretaries niya, si Lucas Bersamin, etc., etc. O si Bersamin, isa pa rin yan si Bersamin mga kababayan. O di ba? Parang pinapalusot si Bersamin mga kababayan na di ba na-implicate siya ng malala mga kababayan doon sa korupsyon. Siya daw ang nag-orchestrate lahat pero walang kinasuhan, hindi kinasuhan. Dahil talagang tatablahin daw ni Bersamin mga kababayan itong si Bangag once nagigipitin siya. Talagang kakanta daw. Yan ang sabi ni Roque. Pero siya yung kailangan mag-resign. He has to step down. He is fully incapable of leading our country. It's like having a patient with cancer. You're going to manage the fever, the appetite loss, but in the end, it's the cancer, and the cancer is Bongbong Marcos. Cancer ng lipunan. Fully incapable. He is a plunderer. Si Bongbong He is Bangag Marcos, he is mga a kababayan. criminal, the extraordinary rendition of PRRD, and he is a drug addict. Drug- At the very Judik. bottom of this is because he is a drug addict. His family members are drug addicts. Oh, 'di ba? Buong pamilya daw bumabatak mga kababayan, 'di ba? In the real world, if you refuse a hair follicle drug test, it is the same as a positive test and you get fired. It's Oo, the same thing, 'di ba? O sa pilitan mga kababayan, 'di ba? Kapag sa andyan ka sa company. Now, no, so I guess that's all I have to say. It's wonderful listening to all of you kasi parang akala ko ako lang yung galit eh. Tsaka alam mo yun si Madriaga. Oh, isa pa yung angat sa yan. Atin ang sinasabi, siya yung nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si Vice President. Hala ka! Oh, hala! Siya pala mga kababayan ang nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si... Oh, Diyos ko, Lord. Oh. Vice President knows this. So, Kaya pala sabi ni Roque na binlater mga kababayan ni VP Sara Duterte etong si Madriaga. So dati pa pala mga kababayan, parang ginamit yan ni Trillanes para kunwari lalapit-lapit kay Sara Duterte dahil mayroong masamang plano mga kababayan. Diyos ko, Lord. the takedown of the Vice President is so brazen, it's so shameless. Shameless. The utter disregard for the Constitution. All of this is happening under the watch of a drug addict. So Drug we should not be addict. surprised anymore that all of this madness is happening. And that madness has to stop. And he has to step down. Bongbong Marcos has to step down now. Otherwise, he's going to bleed our country dry. Uubusin ng pera. Uubusin ng pera. With all of his ridiculous statements na nagpapapogi na Walang gutom kitchen. Diyos ko, Lord. Walang gutom daw mga kababayan. Oh. na about good governance and about corruption, so he's so against it. But on the other hand, he's sending Vince Dizon, his alter ego, to steal from us. So, nakakaiya itong president na ito. Nakakaiya. He has to step down. That is the moral obligation of our generation. Not to allow any Marcos ever again. That's it. Thank you. Never again to Marqueses. We would like to ask po bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget like other government agencies. We would like to raise the issue of excessive cash balance of the House. According to 224 COA report, may 27.6 billion cash and cash equivalents ang House of Representatives as of December 31, 2024. In 2023, it was 18.657 billion. According to the report, it was earmarked for payment of payables already obligated and due for payment in the ensuing years.
Pero po, ang total liabilities of the same COA report in 2024 is 481 million pesos only. Bakit po ang daming cash ng house? For what purpose? Yearly, there is also a realignment of funds from personal services and capital outlay to MOOEs. And on top of that, 17.324 billion pa silang NEP to GAA increase in 2025 and 10.5 billion increase in FY 2026 budget. Bakit ang dami nilang cash at bakit patuloy ang increase ng kanilang budget na walang public budget deliberations, no scrutinization, no questions? I consider this a hypocrisy on the part of the House scrutinizing other agencies pero ang budget nila hindi nangyayari sa budget nila. Anyone can answer. Actually, ganito yan, ano? The fundamental question there is, bakit walang deliberation? Simple. Ayaw nilang ipaalam sa atin. Case in point, the 2025 GAA was unconstitutionally certified as urgent. Can you imagine? Budget urgent. Anong ibig sabihin kung bakit may GAA deliberations? Kasi nga, ang legislature, ang guardian of the public purse, of the national treasury. Kaya dapat yan, binubusisi lahat. Tama yung sinabi ni Chairman Cardema. Binubusisi yan. Bakit ganito? Bakit ganon? Ito bang agency na to? Nagamit mo ba yung binigay namin sa'yo? Hindi mo pala nagamit? Bakit ka namin bibigyan ulit? Etong binigay namin sa'yo, bakit dito mo ginamit sa ibang purpose? Dapat makastigo ka, etc. Can you imagine the 2025 GAA was certified as urgent? What does certification of urgency mean? It means that you dispense with the reading, the first, second, and third readings on 3 separate days. Meaning to say, isang araw lang, pwede ba nang i-approve yung pending legislation? Anong purpose ng certification of urgency? Ha? Nagkakagulo, di ba? Magdideclare ka ng national emergency by law. Urgent yun. Lumindol. Nagkaroon ng the big one. Wag naman. Kailangan ipasa itong supplemental budget in 1 day. Ang daming natabunan, ang daming nagugutom, walang tubig, walang kuryente. 1 day. Pero budget urgent? Di ba kinall out nga si Pangulong Marcos ni Justice Leonen in his separate opinion? It is unconstitutional because you do not use a certificate of urgency on the budget which is supposed to be subjected to the longest debate. Kasi unang-una, yan ang budget ng bayan. Pangalawa, 1 taon a-applyan. At number 3, billion, trillion pa nga ang involved. So, bakit maraming cash? Iniipit nila yung cash. Bakit walang public deliberation? Napilitan lang sila. Eto, kung napapansin nyo, napilitan lang sila sa BICAM. Pero kung napapansin nyo, sino ba nanood nung sa BICAM nagtiyaga? Nagtiyaga ako eh. Mag-a-adjourn sila. Bago magpupulong-pulong sila ron, magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Hindi rin natin alam kung anong pinag-uusapan. Bago mag-re-resume, meron ng desisyon. Ila-livestream pa nila. Walang iniwan yan doon sa ICI eh. Merong guidelines for live streaming, pero umpisa nung na-create yung ICI nung September, itong taong ito, ilan ang ni-live stream na hearing? Isa! Exactly 1 hearing. Yun ang nangyari sa ICI. Pinaglolo ko tayo. Public daw, live stream, pero recess, private consultation doon sa bandang likod, kitang-kita naman eh. Nawawala sila eh. Nandun yung screen, hindi nawawala yung live feed, pero walang laman tong mga mesa, nandun sila sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Meron ng usapan, anong klase yun? How that decision has arrived that hindi rin natin alam. So, ginagago lang po tayo. Kunwari transparent. Oo, kunyari, ay nako, parang ICI na, lahat kunyari lang, puro dapat talaga ang palitan na ang yung, di ba, meron silang parang steam, yung may bagong luha, di ba? Oo, dapat palitan na yun yung kanta ni Ano ipapalit po? yung kay, sino to? Si Anthony Castello? Balat kayo pala ang pag-ibig mo. Wow. Sir Cardena, you wanna add to this? Being an insider? Manat partner. Siguro, madagdag ko lang yung experience namin dyan sa house. Noong 2019, hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa Sabi amin. mo kung bakit? Huwag na. Ibang nga diskusyon.
Hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen. Sabi, Kong na rin tawag sa akin. Kong elect ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth. Maka ano pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, putang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So, yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin, mga kabataan Pilipino, wag ma-recruit ng NPA, at eto mga taga-AFP at PNP. Tapos, ang House Bill ng Duterte Youth Party List nung unang term namin, yung pagbabalik ng anti-subversion law. Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo, o ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na, hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga butanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganon. Meron naman. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin eh. Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa armed forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto na rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Diba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma kahit isa. Tapos hindi kami kinakausap. Tapos eto na. Pagdating ng 2024, ang dami nga sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million para sa isang attendance. Sa 31 na invitation sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umaattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi pagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, wag kayong magsasalita dito Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan nyo yung tatlong makabayan? Kami hindi. Magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 p.m. nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tapos kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso. Ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan? Bilang kinatawan ng taong bayan, napakaraming Pilipino, wala man lang boses sa Kongreso, wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte Youth. So, ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House. Medyo outsider kami. Hindi kami umaattend sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, naka-ano na ako, 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakaka-attend lang. Duterte Youth Party List ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare, mag-e-eleksyon na dito, 500, 1,000 ang bayad sa kada butante. Kailangan nyo yan para manalo. Tangin na ako, iinom na naman ako ng losartan. Yung losartan sa akin, boss. Sabi ko, tangina. Bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang ina. Masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino, kahit isa doon, wala man lang binili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party List nakakuha ng
2.5 million na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain ng impeachment para matanggal ang Commander-in-Chief mo. Ganun ang sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, final natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kaming hindi na-publish na papel nung 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante? COMELEC po. Ang sabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede naming iutos yan. Pwede nyo namang iutos. Wala kayong inutos. Inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan nangungurakot kasama sa mga bilyon-bilyong kalokohan ngayon. May kaso ba sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list na nakakuha ng 3 seats sa Kongreso, binoto ng 2.5 million na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo. Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong maleta. Hindi tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino. Kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina lahat ng kailangang reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte, tayo ang magbabago ng Pilipinas. Talagang, Rob, ako talaga nanghihinayang na si Yusek Cardema ay tinanggalan ng boto sa eleksyon. Sayang na sayang. Kailangan natin yan. Dr. Calino. I'll just like to go back to the question. I really believe the question is very valid and I think it really opens a lot of scrutiny dapat dito sa budget mismo ng House. Pero kasi ang manner kasi po by which it's being done, meron po kasi tayong tinatawag na parang House Committee on Accounts. No? So sila po talaga yung bumabalangkas nung mismong budget including the salaries of staff, MOOE, and many other expenditures. No? Problema lang, wala po talagang layer ng scrutiny dito dahil pagkagawa po ng House Committee on Accounts, diretso ka agad siya sa plenary. Diretso ka agad for approval. So I think maganda po na tignan natin. Ano? I really feel that the question of dare to ask is really valid. Tignan natin kung paano ba talaga ginagawa yung kanilang budget. And I think umiiral po kasi dito yung yung parang long-held tradition sa Congress, no? Merong parang parliamentary courtesy na tinatawag na hindi na talaga tinitignan, which I believe in this case dapat kasi kung sila binabalangkas silang maigi yung mga programa na pinopondohan ng pamahalaan at the national level, bakit hindi natin tignan kung paano sila nagkakaroon ng pondo? I think this is really valid. May follow up yun, Rob, ano? Si Terry Ridon, yung accounts, di ba? Siya ang chairman. Kilala niyo si Terry Ridon, di ba? Yung may bombolya sa pisngi. No. Si Kokay ba yan? Okay, sige po. I'd like to issue a respectful challenge to our president. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa
mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman, just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino bang dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo, magugulat kayo because alam nyo, yung sinasabi nga po sa Constitution, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi na 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ako. Ha? Kita nyo, ito ha. Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertion siya, hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5, sa dami ng insertions, ay si Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Ang hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362,000, 362 million. Ang in-insert niya ay 754,000. Doble. 754 million. Million, 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Pagdating naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzales, 2.7 ang million. 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Eto na. Eto, the Swansing Sisters. Yung paborito, yung crush ni Congressman. Yung pinakamagandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, Bella. medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang hiningi sa NEP. In-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya na chairman ngayon, ano? Chairman ng APRO, yeah. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Ano yung billion ng insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. And yung ating speaker na akala natin mag-improve from Mr. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1
billion. Ang in-insert niya ay 2.6, halos triple. Tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Bago si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit kasi mali daw yung finid niya sa presidente, doon sa NEP. Can you imagine for someone to admit that he should have been fired on the spot? Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na-mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng House. Can you imagine ang pinaglolo ko tayo? So, yan po sinasabi ko. There seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan. Pagdating ng February 26 ba? O 6? Yung February deadline. 26. 6. Yung Pagdating ng February 26, deadline of the 1 year. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagat katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never, na mare-reform ang